Alright, mga kabsat, mega love shoutout. Good morning. Pag-usapan natin itong binabanggit ni Sarah dito sa tawag nito, dito sa Australia. Filipino-Australian for Justice, Accountability, and Peace. Sara Duterte is not welcome here. Let us gather at Parliament steps at 3 p.m. March. Then march to the State Liberty for the program at 4 p.m. Sunday kahapon, mga kabsat. May binabanggit siya dito. Ito yung binabanggit niya, mga kabsat. Paano naging tourist spot daw, mga kabsat, sabi ni Sarah. Paano naging tourist spots ang isang 2.6 kilometer na bridge? Hindi hindi daw itinuring na tourist spot ang San Juanico Bridge kung inihahambing sa ibang tulay sa mundo. Bobo! Bobo lang talaga, Inday. Ganun ka nakabiter. O mga kabsat daw, hindi daw dapat tourist spot ang San Juanico Bridge. Samantalang halos lahat ng tao, halos lahat na mga gusto makadalaw dyan sa San Juanico, nagpapapicture. Kasi nga, isa yan sa mga legacy ng mga Marcos. Diba? Nako po. Tapos ito namang si Sarah, bitter na bitter. Nako pa. O, sabi daw niya dito, kung iahambing daw sa ibang bridge sa ibang bansa. Eh, siyempre, mga ibang bansa, mas malalaki talaga. Sobrang naiirita ako. Hindi lang naiirita. Pati buong bayan, naiirita sa'yo. Sa'yo naiirita. Ang isang portion ng ad kasi nakalagay doon sa Tacloban daw, San Juanico Bridge. Tourist spot daw ang San Juanico Bridge. Alam nyo ba gaano kahabang San Juanico Bridge? 2.6 kilometers. Sobrang irritated ako. Paano naging tourist spot ang 2.6 kilometers sa niya sa Melbourne, Australia, nitong linggo kahapon? Dito. Magandang magbasa ng comment eh. Sarah, naiirita sa San Juanico Bridge. Ito. Tingnan nyo ang comment, mga kabsat. Ay, yun din pala yung pinakita ko, no? Ito, comment ng taong bayan. Paul Father here. May sayad talaga ito. Diyan nakilala ang Samar at Leyte dahil sa San Juanico Bridge. Grade school pa kami noon. Isa yan sa mga sikat na tourist attraction. Di pa ata ito pinanganak noong kapanahunan namin, sabi naman ng isa. Ganyan talaga mga diablo. Irritable sa lahat ng bagay, lalo na paggawa ng Marcos. While still water runs deep, shallow water cascade noisily up over rocks. Kaya naman pala maingay kasi mababaw. I suggest if you have nothing to say good, say nothing na lang, please. Well, San Juanico has been the bridge for decades, Inday. May sayad to, sabi ng isa. Nababasa niyo, binabasa ko lang yung mga comment, mga kapsat. Bridge to confidential fund, hindi ka nairita? Shout out sa mga waray at the DDS. Grabe siya, mga mind conditioning, distraction pa more. What a defines of tourist distraction? Unique features, culture, beauty, craft, and art. Art, beauty, and historic value, whether the length is short or long. Mahaba man nakakunyan sa cultural beauty, sa craft of the art, kung gaano kaganda. Kasi kakaiba yung sigsag yan na bridge. I understand what VP Sara meant when she said he doesn't recognize San Juanico as a tourist spot. And I agree. May nag-agree sa kanya. The bridge itself is a major draw for the visitors, but technically that make it a tourist attraction, not a spot. A tourist spot refers to a broader location while with several attraction experience. So yes, the bridge is iconic, but it's the attraction, not the whole destination. It's important is to get distinction right before the criticizing her statement. Mas matibay pa yan kaysa sa proyekto ng ama mo. Kaya ilang dekada na yan, no? Yung mga gawa ng tatay niya, nagsibagsakan na. Nawala lang ang monthly mo sa Pogo, nagkaganyan ka na, sariling bansa sisirain mo. Dream ko, kaya dumaan sa mahabang bridge na yan. Ang dami pa naman DDS na kinabang dyan sa tulay na yan. Sana kung galit siya sa mga Marcos, wag sila dadaan dapat sa languyin nyo. Wag kayo dadaan dyan, no?
Wawa naman ang bansa natin kung ganyan na magiging presidente, hindi natin na susunod election. Agoy, wag puro ang pinakikinabangan ng mga Bisayas. What is tourist spot for you, Inday? Maybe iba ang personal point mo sa pananaw ng DOT as a tourist spot. A tourist spot is a place where people visit leisure and interesting, typically while on a vacation or during a trip. It's a location with something appealing to tourists, whether it's natural beauty, historical significance, cultural attraction, or recreational activities. Essentially, it is a place that draws visitor, and it is often characterized by its tourism-related resources. Grabe, no? Ang dapat na tourist spot ay mga bank account ni ang tourist spot yung mga bank account na siguradong mapapawaw ka. Maluluwa ka sa mata pag makikita mo. Biro mo, 71 bank accounts, joint account nilang mag-ama. Proud spot na mga waray yan. Konting paggalang lang sa kanila. Okay, ito nyo. Ang dami nagko-comment mga kabsat, no? So, ganito kababaw ang utak ni Sara. Mismong declared tourist spot ng DOT. Hindi niya, wala sa kanya. Kasi una-una, pinepersonal niya yan. Diba? Eh, sino ba nagpagawa dyan? San Juanico Bridge. Sino na nakapunta sa inyo sa San Juanico Bridge? Ako, gusto ko rin punta niyan soon. Aha, pagka-engot, ubabs talaga ni Inday, Lustay. Longest bridge in the Asia ang saan ng San Juanico Bridge during his time. Dapat nag-research muna siya considering wonders of the Philippines yan, more than 4 decades. Milyon-milyon ang na-servisyuhan ng San Juanico Bridge. It connects 2 provinces. Bagay talaga si Inday Lustay tumira sa Mandaluyong. Tragis. Nako, so irritate siya mga kapsat, pero yung mga comment section doon sa post ng Philippine Star, irritate sa kanila. Yung mga tao, irritate kay Sara. Irritatable din kami sa'yo. Tragis talaga tong si Inday. Nako po, gagawa na naman ng kasablayan, no? So, anong matasabi dyan, mga kapsat, sa mga sinasabi ni Inday, no? Hindi daw tourist spot ang para sa kanya. Para sa kanya lang yun. Bakit? May naniniwala ba kay Sara? Mga garapata lang, mga panatikong bobo ang maniniwala kay Sara. So mga kabsat, yun lang muna ang topic natin. Hindi magtatagal. Hanggang sa muli, kita-kits tayo mamaya. Mag-live na naman si Maestro, babawi ako. So kasi hindi tayo nag-live kahapon, live na naman tayo na. Siguro mga 2 pa. Mamayang hapon, tsaka mamayang gabi. Right? Thank you very much, kabsat. Hanggang sa muli, kita-kits tayo sa ating next live stream. Maraming salamat, Sir Leonardo, Ma'am Nilda Arceo, Real Time Rapture. Michael Pangan, nandiyan ka pala. Norma Potot. Sino pa mga nandyan? Saguday Parente. Mutyakal Baleleng. Ma'am Eva. Nelson Tolin. Iris Ledesma, shout out. Nelson Tolin, Iris Ledesma. At sa lahat-lahat, maraming salamat po. Kita-kits tayo mamaya, LD channel, shout out. At sa mga hindi ka pa nagla-like and subscribe dyan, like and subscribe po tayo. Ilan na yung like? Ay, tatapusin ko pala yung poll. Tapusin lang natin yung poll, Ma'am Sat. So, sabi ko dito, dapat bang tularan itong si Tatay Digong na maraming girlfriend? Ang sumagot ng... Teka lang, tagal ng result Hindi pa lumalabas yung result. Uy, ang tagal. Ba? Hindi na lumalabas. Clinic ko na, in-end ko na yung poll natin. Hindi pa lumalabas sa akin. Out of 119 votes, 79% hindi, sobrang kabastusan yan na ehemplo. Okay lang, DDS kami na bobo 20%. May mga bobo talaga, mga garapatan. No? Panatiko kasi sila. Alright, mga kapsat, hanggang sa muli, kita-kits tayo sa ating next live stream. Maraming salamat, mga kapsat. Shout out sa inyong lahat. TJR, 2K25, shout out. Randy Gorospe. At sa lahat. Mega love shout out. Hanggang sa muli, kita-kits